Yan, isang magandang araw, isang magandang umaga, isang magandang hapon sa inyo mga kamamo. Nandito na naman tayo sa ating Buhay Canada. So ngayon maraming bagay na nangyayari ngayon at nako, pahigpit na when it comes sa mass deportation. Meron din dito tayo na pag-uusapan about dun sa tariffs na talagang tamas ng 25%. Paano ba natin matutulungan ng bansang Canada para tamas sa ekonomiya? Ano ba yung mga bagay na pwedeng mangyari or mga bagay na makakasama sa pagtaas ng 25 tariffs na iyan na natin sa vlog natin yan dati. Pero ngayon ito, pag-usapan natin ng konti. Kaya ready na ba kayo? Ito naman yung sa yung 25% tariffs. So, ano ba yung bagay na pwede nating gawin para makatulong tayo sa ekonomiya ng Canada? So, siyempre, ang magandang gawin natin is suportahan natin yung Canadian brand. So, ayan, kadalasan kasi talaga ng mga Pilipino dito is nakasanayan ko, even ako talaga honestly. Parang panag-grocery ako is parang 70-30. Parang 70% is parang American brand yung nabibili natin. Like for example, yung Spam. Yung sa pagbili-bili natin ng kape, like imbis na Tim Hortons, Starbucks yung binibili natin. So ngayon, para sa akin, para feeling ko makatulong ako sa Canada is babawasan ko na lang. Hindi naman tayo ipokrito na hindi natin bibili yung Canadian brand kung yun yung nakasanayan natin. So gawin natin, bawasan natin ng konti yung US brand na nabibili natin at ang bili natin yung mga Canadian brand. So syempre, ano pa bang magiging epekto noon? Number 1, ang taas ng cost of living dito sa Canada. Tapos tataas pa yung mga taripa o yung mga presyo ng bagay na binibili natin sa pang-araw-araw natin ginagamit, diba? So malaking bagay yun, epekto. So yun ang gagawin natin. Support Canadian brand. Bawasan natin ng konti yung binibili natin about yung sa US na brand. Yun ang makakatulong tayo sa ekonomiya ng Canada. At syempre, ano pa ba yung magiging epekto ng pagtaas ng tariffs na yun? Syempre, yung mga trabahador. Meron din dito sa mga sa Canada na kumbaga parang mga although nakabase sa Canada pero US yung yung may hawak. So syempre ang maapektuhan yung mga empleyado. Pwede kung sakaling humina yung kumpanyang iyon, pwede mag-layoffan at mawalan ng trabaho yung mga mamamayan. So yun yung mga bagay na nakikita ko o mapapansin ng kahit sino man dito sa Canada. Siyempre, ang natin is nakakatakot, mas maganda nga magkaayos na sila. Yun lang ang masasabi natin about dun sa tariffs dahil kahit pa paano na-explain ko na lahat yun sa mga nakarang vlog ko. So yun, employment, yung pagtaas ng mga yung budget mo pag nag-grocery ka dahil kung ang bibili mo is mga US brand, ang taas ng taripa na tinaas na 25%. Yun, and at the same time, support Canadian brand. Yan mga kamamo, ito naman tayo sa 2024 yung sa mass deportation. Yan, babasahin natin konti kasi alam mo naman yung mga nangyayari dito ngayon, medyo nawindang tayo from ang last time na talaga maririnig mo na meron tayong malaking mass deportation dito is noong 2015. So ngayon 2024 parang halos pares lang sila ng dami ng tao na napauwi. So ito babasahin natin yung ni-research natin about dun sa 2024 mass deportation na yan. People also ask how many people have been deported from Canada in 2024. AI overview. As of February 25, 2025, 4,232 people had been issued departure orders and 5,983 people had been issued exclusion orders in Canada in 2024. The Canada Border Service Agency or CBSA is illegally required to remove foreign national who are inadmissible to Canada. So ito mga kamama yung explanation nila. The CBCA had been removing more people in 2024 due a significant increase
in the number of people applying for asylum. Yun sa asylum ang inaano natin. So based on hindi po tayo immigration specialist or something, based lang to sa opinion ko. So ito kasi yung sa asylum kasi mga kamamo, usual nakakapag-apply kasi ng asylum yung mga tao dito para makapag-extend or makakuha ng application for permanent residency. Usual kasi itama nyo, correct me if I'm wrong doon sa sinasabi ko. So yan, usual kasi yung asylum, kadalasan yan pag talagang papauwiin ka na, di ba, kasi wala na yun yung mo talaga yun yung parang dead end mo So papauwiin ka na ng so siyempre inaano nila na ang last nila, ayun yung last option nila is makapag-apply ng asylum para makapag-extend dito. Dahil minsan kasi ang sa asylum is kung papauwiin na kaya ka hindi ka makakauwi or hindi ka pwedeng umuwi dahil may gera dun sa bansa mo, mga pwede yun kasi wala kang chance, mabibigyan kang pagkakataon mag-stay dahil ba't ka naman papauwiin kung sa lugar mo is may gera, yung mga ganung lugar, di ba? Like yung mga Russia, yung mga naririnig natin na medyo may kaguluhan di ba? Ay kung sa Pilipinas ka lang, like for example na lang Pilipinas ka, wala namang gera sa Pilipinas para mag-apply ka ng asylum, di ba? Kaya siguradong conforme pa rin sa ibibigay mong detalye or kung anong lahi ka man o saan ka man lugar, talaga yung mabibigyan ng chance siguro na pwede kang mag-stay dito sa Canada uli or magkaroon ng extension period. Ito pa yung isa. The CBCA has increased fees for people who want to return to Canada to reduce the cost of removing inadmissible people. The majority of the people deported in 2024 were deported because their claim for refugee status was rejected. So ayun nga sinasabi ko sa inyo, conforme talaga sa sa talagang pwede kang ma-refuse talaga. And then the CBCA enforces removal order in a more efficient and timely manner. Ayan. So ito meron pa tayo nakita dito na parang basahin ko na lang muna bago ko Canada deported more people last year to hit its highest annual level of removal in about a decade. Overwhelming deporting people who refugee claim were rejected data obtained by Reuters showed by late November, Canada removal number had reached their highest point since at least 2015. Yun yung sinasabi ko sa inyo. Kumbaga ba yung last time na nangyari talaga was like 2015 pa talaga yung nangyaring ganun kadami. Tapos ngayon parang ang dating ang bilang mas marami pa ngayon 2014 kasi talagang ang inaano nila ay ito yung sagot dun sa sa parang nila yung dumadating na issue na to. Ayan, ito, when the governing liberal lead the Prime Minister Justin Trudeau. Ayun, nung dumating nga doon si Justin Trudeau, parang ganun yung nangyari, nagkandaleche-leche na yung ang Canada sa pagdating sa immigration, pati nga yung sa economics, parang talagang nakita mo yung cost of living, halos lahat marami nagbago. Kaya talagang parang marami nagagalit talaga kay Justin Trudeau ngayon kung paano niya yung paghawak ng Canada. And the government has also budgeted more money for deporting this year. So parang ang balita ko is, if I'm not mistaken, parang 1.3 billion. Parang gano'n nata yung gagamitin na pera para hindi lang naman sa mass deport, yung kumbaga ba lahat na yon, yung pagdadagdag ng mga tauhan, pagpabantay ng sa mga yung sa mga yung mga pag-e-exitan, yung parang inaanohan natin, yung mga border, ayan. Lahat pagkakagastusan ng mula dito sa mass deportation na sa immigration, parang 1.3. If I'm not mistaken hindi tayo 100% sure, pero kung kayo mas maganda o mas klaro yung paliwanag nyo, ilagay nyo dito sa vlog natin. Palasingit ko pala ng konti yung about yun sa pag-ano ng asylum, lalo yung sa mga international student. So parang ginagawa kasi daw pala talaga
is ginagawa nilang parang pathway to permanent residency para medyo maano kayo yung pag-apply ng asylum. Pero syempre, hindi naman dapat talaga yung kasi may mga talagang parang regulation or batas na dapat mong sundin kung mag-a-apply ka ng permanent resident. Minsan kasi pag naiipit na sila sa sitwasyon, yung mga estudyante, Indo kasi yung ginagamit. Kasi hindi naman talaga pang ano yun eh. Kumbaga usual mga pang refugees talaga yung pag-ano ng mga asylum eh. Yun yung pinaka medyo malino na paliwanag na ano natin. Yun ngayon sasabi natin sa asylum, isa yun sa mga bakit mataas yung mga na-deport ngayon 2024. Siyempre yung mga cases kasi nila na inaano nila is parang na-refuse. So ayan, kaya ang dami din bilang ng mga refugees na nag-apply is na-refuse talaga ngayon. Kaya ayan sa mga nagbabalak mag-apply ng asylum, pag-isipan nyo mabuti. Dahil may chances, lalo yun sa mga estudyante, may chances kasi na parang mas malaki ang chance na ma-refuse kayo. Mahirap na rin mga kamamaw na alam nyo yung pinaghirapan nyo dito, talagang alam nyo naman yung ginastos nyo pagdating nyo dito, tapos yung option nyo is for asylum, na napakahirap kasi pag ang hirap bumalik, sa totoo lang. Kaya mas maganda mag-ano ka, doon ka sa point na ando ka sa tamang proseso. Mahirap na dahil talagang sigurado refuse ang aabutin mo pag yung case or yung reason out na gagamitin mo is mali. Kaya mag-ingat-ingat kayo lalo sa mga international student dyan. Yun, ito pa pala. Like for example, nung time na nag-apply ka ng refugee is na-approve ka. May chance pa rin pala mga kamamaw kung sakaling ma-PR ka dito and then biglang mag-review yung IRCC sa atin at makita yung case or yung nangyari sa iyo noon nung time nung nag-apply ka ng asylum, tapos pwede pala mga kamamo kahit PR ka. Talagang pag na-check uli nabulatat uli ng IRCC yung record mo, pwede ka pa rin palang pauwiin. Kaya nakakatakot, iba pa rin yung nandun ka sa sa legal na way. Kaya dapat maging maingat, tsaka maging totoo ka. Yun lang masasabi ko, dahil iba yung pakiramdam ng from permanent residency. Nandito ka na naisip na plano mo na yung buhay mo gagawin mo eh. Diba? Tapos biglang ganun, kakancelin yung permanent residency mo. Siyempre, hindi ka makakapag-apply ng citizenship mo nun, di ba? So, paano pa yung kung sakaling pinauwi ka, ang masama nun, mga kamamo, hindi ka na pabalikin. Di ba? Bilang isang, ako, kung ma-experience ko yung ganun, parang parang binagsakan ka na ng Kaya, ingat-ingat, medyo nakakatakot din talaga yung mga bagay-bagay. Kaya, pag-isipan nyo munang mabuti bago nyo gawa ng aksyon. Iyon pala yung sinasabi nila, parang pag na-misrepresent ka, iyon pwedeng bawiin sa yung pagiging PR mo. Kaya ingat-ingat din pala na dapat talaga kung lalapit ka sa mga advisors o sa mga immigrant mga lawyer, kung paano ka maglalakad ng papel dito once na ang ibinigay sa iyong choice or gagawin is parang gawin mo yung parang asylum application, parang ganoon, is parang ingat-ingat kayo, dun na lang kayo sa sa mas maganda at mas maayos na way para makakuha ka ng permanent residency. So ay mga kamamo, hanggang dito na lang yung natin. Sana kahit paano napagbigay tayo ng konting impormasyon at bagong balita dito sa Canada. So medyo natagalan din tayo sa kasi medyo naging busy rin si kamamaw nung nagbakasyon ako, na parang imbis na makapag tayo about yung mga nangyayari sa Canada, is hindi ko na masyado napansin. So ngayon, ito ngayon nabalitaan natin, kaya sinunggaban ko agad yung chance na to, na sana ito ay nakatulong sa inyong sa mga manonood. Ay medyo inaantok na ako kasi
2:43 na ng gabi. Ay ng madaling araw, kakauwi ko lang kasi. So ayun ang mga medyo bagong balita at nakakawindang na sitwasyon dito sa Canada. Kaya kayo ingat-ingat din kayo. Suportahan muna natin ng Canadian brand. Yun lang ang masasabi natin para kahit pa paano yung sa mga ganong klaseng pagkakataon makatulong tayo sa ekonomiya ng Canada ngayon para sa atin lahat to. Kaya maraming salamat. Sana na-enjoy yung vlog. Paki-like na lang po yung video natin and then magbigay din kayo ng comment about dito sa mga issue ng mass deportation ngayon 2024 hanggang 2025 and then yung natin yung 25% tariff. So please don't forget to like, share, subscribe and hit the notification bell for more updates on my video. See you mga kamama.